na sa October 30 ang barangay at SK elections sa Negros Oriental ayon mismo sa COMELEC. Sunod na raw na paghahandaan ang magiging siste ng halalan sa Embo Barangays na ngayon ay inilipat na sa Taguig. Magbabalita, Simon Gualvez. Dahil sa mga insidente ng karahasan sa Negros Oriental, kabilang ang pagkakapas lang sa mismong gobernador nilang si Roel Degamo, nagsagawa ng serye ng public consultations ang COMELEC doon para malaman kung gusto ba talaga ng mga residente rito na ipagpaliban muna ang Barangay at Sangguniang Kabataan elections. Siyam na alkalde ang pumabor sa postponement, kabilang ang mismong byuda ni Degamo na si Pamplona Mayor Janice Degamo. Pero ang iba, naniniwalang dapat na maghalal ng bagong leader sa mga bara-barangay sa probinsya. Matapos ang 3 buwan, may desisyon na. Tuloy ang botohan ng Negros Oriental sa October 30, pero sa ilalim ng kontrol ng COMELEC. Napatunayan po talaga namin overwhelmingly na talaga naman ang gusto ng mga kababayan natin doon ay tumuloy ang eleksyon. Sa ngayon, binabalangkas pa magiging mga panuntunan, kabilang ang gagawing mga pagigpit sa mangyayaring eleksyon sa Negros Oriental. Sa record ng COMELEC, ito ang unang beses na may isa sa ilalim sa COMELEC control ang buong probinsya ng Negros Oriental. Pero pag ilinaw na ahensya, maaari pa rin daw yung mabago gaya ng mapaliit sa ilang distrito at barangay o di kaya ay malift o maalis ang naturang order depende sa sitwasyon ng probinsya hanggang bago mag-eleksyon. Kasabay niyan, pinaghahandaan na rin daw ng COMELEC ang gagawing BSKE sa Makati at Taguig. Buti na nga lang daw ay pinailalim muna ng DepEd sa kanila mga paaralan sa Embo Barangays. Paano ko yung mga guro magkaproblema? Lalo na't yung mga guro supposedly ay dapat mga residente, registered voter ng mismong lugar kung saan sila nagseserve. Kaya naman, lumagda na rin ang kasunduan ng Department of Education at ang COMELEC hinggil sa mga garantiyang ibibigay kina Ma'am at Sir na magsisilbi rin sa eleksyon. Kabilang sa pinag-usapan ng honoraria na mula 5 hanggang 6,000 piso, ginawa ng 9 hanggang 10,000 piso. Kapag may early voting hours, daragdagan pa yan ng 2,000 across the board para maging 11 to 12,000 pesos na. 7 bilyong piso ang kabuuang inilaan ng COMELEC para sa honoraria. Yun nga lang, pagkatapos pa ng halalan may papamahagi. Ang tangi lang matitiyak ng COMELEC, hindi ito lalampas ng 15 araw matapos ang halalan. Magkakaroon pa ng 200 hanggang 500,000 na injury at death benefits sa mga guro. Bukod pa dyan ng 5-day service credits sa panig naman ng DepEd para sa mga teacher volunteers. Kasama ring lumagda sa kasunduan ng Public Attorney's Office. Yan ay para masiguro rin na may masasandalan ng mga gurong inirereklamo, gaya ng mga nahahabla dahil sa mali umunong pagbabasa ng resulta o kaya ay tila pumabor daw sa isang panig. Lagi kasi silang pinapailan ng kaso. Hindi naman sapat na sa amin lang pinapail yung case. Kinakailangan, they are properly represented by counsel. Napaka-importante po yun. Kasi ang dami nang ginagawa ng mga guro pagkatapos ng eleksyon, tapos sila pa yung gagawa ng mga sagot. 826,000 mga guro ang inaasahang magsisilbi sa electoral board sa darating na BSKE. Tutulong daw ang DepEd sa pagtitiyak na credible ang lahat ng magsisilbi sa electoral board. Nagbigay tayo ng list ng mga teachers natin, specifically yung mga nakilahok ng 2022. Meron pong ongoing verification now para masigurado na hindi po sila related within the 4th civil degree kasi hindi po sila papayagan. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.